Babala ito sa lahat ng mga OFW, lalo na yung mga malapit nang magretiro at may konting ipon. Dahil isang dating OFW na for good na sa Pilipinas ang naloko ng milyones dahil sa binili niyang property. Napag-alaman na yung property na nabili niya ay nakasangla sa napakaraming tao. Mahigit 2 milyong pisong pinambili ng mga bahay at pinang-invest ang nabudol sa isang dating overseas worker. Ang matindi pa, pati ang kanyang nobyo, inagaw daw ng scammer. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. May 3 house and lot na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos at may 450,000 pesos na investment sa negosyong bigasan. Yan ang ipinundar ng dating OFW na si April para sa future niya at ng kanyang pamilya. 2021 pa nang bilhin niya sa 2 agent ang mga ari-arian. Pero ang nakapanlulumo, ang 2 bahay na inakala niyang kanya, nakasanla pala sa iba. At hindi lang sa isang tao, kundi sa 20 tao. Hindi niya raw inakalang maloloko siya. May document siya pinapakita eh. Nagpunta pa po kami sa Manila sa abogado na may pinakita sila na etong document nito is legit. Lahat po, certified true copy yung mga pinapakita nila. Tapos may pinapakita silang tax declaration. Nasayang lang ang pagtatrabaho niya abroad dahil napunta sa wala ang kanyang investments. Ang masaklap pa, pati ang kanyang live-in partner, inahas ng nanloko sa kanyang ahente. Hindi ko alam na unti-unti naman niya inaakit yung kinakasama ko. No, hanggang sa iniwan ako nung kasama ko, nagiwalay kami. So naging sila. Tapos ito naman yung kinakasama kong matanda, nakuhanan din niya ng millions. Sa laki ng nakulimbat ng mga nambudol kay April, nagsumbong na siya sa NBI. Naghain na rin siya ng kasong estafa at falsification of documents laban sa 2 agent at isa nilang kasabwat na nagpakilalang abogado. Guys, bago kayo bumili ng property sa Pilipinas ay manood muna kayo ng mga tips sa YouTube kung paano ang tamang pagbili ng mga property. At kung hindi man kayo mahilig manood ay dapat i-check nyo ito sa municipality kung saan may kopya ang titulo ng property na binebenta sa lugar nyo para hindi kayo nabubudol or nai-scam. Kaya ako mas mainam nang naiipon ang pera ko sa bangko at sa investment kagaya ng MP2. Kaysa naman ipagkatiwala mo ang pinagpaguran mong pera sa abroad sa ibang tao, dapat guys maging wise din tayo sa pera na pinagpaguran natin dito sa ibang bansa. Gaya nga ng laging sinasabi na walang manloloko kung walang magpapaloko. Kaya guys, dapat laging i-double check kung may binibili tayong lupa o kaya naman ay property. Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga dokumento na pinapakita lang sa inyo.